Bumalik ang bilyonaryo mula sa isang business trip. Isang pangungusap ng kanyang katulong ang nagbago ng lahat. Isang bilyonaryo ang bumalik mula Geneva, patungo sa isang kumikislap na gala, walang kamalay-malay na ang kanyang asawa at pinakamalapit na kaibigan ay nagnanakaw ng $40 milyon mula sa kanya ngayong gabi. Ngunit ang isang tao na walang nakapansin ay magbabago ng lahat. Ang katapatan ay hindi maingay at ang pagtataksil ay hindi kailanman nakikita ang katotohanan na dumarating. Bago tayo sumisid, ipaalam sa amin sa mga komento kung anong oras na at saan ka nanonood. Simulan na natin. Hindi pa man niya naluluwagan ang kanyang kurbata. 3 linggo sa Geneva at diretsong pumasok si Richard mula sa kotse patungo sa gala dahil nag-text si Diana, "Huwag kang mahuli. Lahat ay naghahanap sa'yo." At hindi niya kailanman pinaghintay si Diana ng 2 beses. Nakatayo siya sa gilid ng silid na may hawak na baso ng scotch na hindi niya tinikman. Pinagmamasdan ang tawa ng asawa sa kabilang dulo ng ballroom. Mahal pa rin niya ang paraan ng pagtawa nito. Hindi niya narinig si Grace hanggang nasa tabi na niya ito. Anne Whitmore. Itim at puting uniforme, puting headpiece, pilak na tray sa kamay. 4 na taon na sa bahay na ito at palagi siyang naroon nang hindi humihingi ng pansin. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba sa kanyang mga mata. Grace, mahinahon ang boses niya. Ayos ka lang? Hindi, sir. Diretso, walang paghingi ng tawad. At hindi rin kayo. Hindi pa. Pero kailangan nyo bago pa lumala ang gabing ito. Nanigas si Richard. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Grace, itinakip ang kamay sa bibig, at bumulong na halos hininga na lang. Ang CA ninyo at ang asawa ninyo ay palihim na nagkikita tuwing Martes sa loob ng 3 buwan. Noong nakaraang linggo, naiwan nila ang mga dokumento sa study ng aksidente. Ngayong gabi, inililipat nila ang $40 milyon mula sa inyong personal trust. Nanatiling nakaharap si Richard, hawak pa rin ang baso, habang ang paligid ay patuloy na nagdiriwang, mga kristal na tumutunog, mga tawa, mga biolin, ngunit wala nang umabot sa kanya. Tahimik na tahimik ang kanyang dibdib. Ulitin mo, bulong niya. Ang CA ninyo at ang asawa ninyo. 3 buwan. 40 milyon ngayong gabi. Si Marcus. Tumitig siya kay Marcus Cole, nakatayo sa bar, kampante, may hawak na inumin at telepono, suot ang gintong cufflinks na siya mismo ang nagbigay noong ginawa niya itong si. Dahil pinagkakatiwalaan kita sa lahat ng itinayo ko. Gaano mo na ito alam, tanong niya. 3 linggo, sir. 3 linggo, dahan-dahan niyang inulit, parang kailangan ng isip niya ng pangalawang ulit para maging totoo. Hindi ko kayang dalhin sa inyo ang hinala lang. Kailangan kong maging tiyak bago ko sabihin. At tiyak ka? Sir. Walang alinlangan. Nakuhanan ng larawan ang lahat ng dokumento. May drive sa inyong desk drawer. Nilagay ko kaninang umaga. Tumalikod siya kay Grace. 3 linggo mong bitbit ito mag-isa? Sir. Grace, maaari mong nawala ang lahat. Ang trabaho mo, ang kita mo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Bakit mo pa rin ginawa? Tahimik siya sandali. 4 na taon na ang nakalipas, nagkasakit ng malubha ang nanay ko. Natatakot akong humingi ng leave. Pero bago pa ako magsabi, tinawag niyo ako sa opisina. Sinabi niyo, Grace, pamilya muna bago ang bahay na ito. Hindi na dapat pag-isipan. At sinamahan niyo pa ako palabas ng pinto. Hindi nakapagsalita si Richard. Wala pang sinumang gumawa ng ganoon para sa akin. Kaya nang makita ko ang mga dokumento, naisip ko binigyan niyo ako ng biyaya nang wala kayong mawawala. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay ibigay ang katotohanan kahit may kapalit sa akin. Dahil minsan, nang ihatid niya si Grace sa pinto, may bagay na umupo sa ilalim ng dalamhati. Hindi pa kapayapaan, ngunit may matibay na pundasyon. Parang batong lumapat sa ilalim ng madilim na tubig, maaari ko pa ring iparamdam sa tao na sila ay may halaga, ibig sabihin na nanatili pa rin ako sa kung sino ang pinaniniwalaan kong ako. Sila ang nagbago. Bumaling siya kay Grace. Grace. Huminto siya sa harap nito. Nang una mong nakita ang mga dokumento, ano ang naramdaman mo? Matapat itong nag-isip. Parang may sakit, mahina niyang sagot. Tumayo ako sa study ng matagal.
Umaasa akong nagkamali lang ako. Bumalik pa ako ng 3 beses dahil ayaw kong paniwalaan. Gusto ko talaga na hindi iyon totoo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sir, gusto kong hindi iyon totoo. May bahagyang bitak sa mukha ni Richard. Salamat, bulong niya. Salamat sa malasakit kung totoo man o hindi. Natural lang na magmalasakit, sagot ni Grace. Hindi lahat gagawin iyon. Huminga siya ng malalim. Manatili ka malapit, Grace. Maaaring kailanganin ko ng saksi sa mangyayari. Tumitig ito sa kanya, may nagbago sa mga mata. Sir. Hindi siya pumunta sa study. Hindi niya sila tinawag ng pribado. Hindi niya sila binigyan ng awa ng isang tahimik na pag-uusap. 31 taon na siyang nagbigay ng awa. 22 taon na siyang nagbigay ng tiwala kay Marcos. Tapos na siya sa pribado. Lumakad siya sa gitna ng silid. Kumuha ng kutsilyo mula sa mesa at tinapik ito sa kristal na baso. Malinis at maliwanag ang tunog na kumalat sa ballroom. Tumigil ang biolin. Natahimik ang mga usapan. 100 mukha ang lumingon sa kanya. Mga taong kilala ang pangalan niya sa loob ng dekada. Tumingin si Diana mula sa kabilang dulo. Namutla ang mukha. Dahan-dahang lumingon si Marcos mula sa bar. Tinitigan sila ni Richard ng matagal bago tumingin sa buong silid. Pasensya na sa pag-abala, Anya. Kalma, walang pagmamadali. Boses ng taong nakapagpasya na. Karamihan sa inyo ay matagal na akong kilala. Kilala niyo rin si Diana. At halos lahat dito ay kilala si Marcos Cole, siya ko, kaibigan ko sa loob ng 22 taon. Tahimik ang buong silid. Ngayong gabi, nalaman ko na habang wala ako, ang 2 taong ito, ang asawa ko at ang pinakamalapit kong kaibigan, ay palihim na nagkikita tuwing Martes sa loob ng 3 buwan. Nagplaplano na ilipat ang US dollars 40 milyon mula sa aking personal trust. Tumigil siya. Hinayaan niyang bumagsak ang salita sa silid, parang batong bumagsak sa tahimik na tubig. Ngayong gabi, habang nandito kayo sa bahay ko, iniinom ang alak ko, nakatakda ang transfer. Pero 1 oras na ang nakalipas, pinahinto ng abogado ko ang account. Walang galit, walang lason. Katotohanan lang. Marcos, gusto ko ang keycard at company phone mo sa mesa bago ka umalis. Sasalubungin ka ng security sa pinto. Tumingin siya kay Diana. Ang babaeng pinagtayuan niya ng fountain. Ang babaeng umupo sa tabi niya sa kusina alas negatibo, 4 ng umaga nang wala na siyang natira. At alam mo na ang kasunod. Binuka ni Diana ang bibig. Itinaas niya ang kamay. Huwag, bulong niya. Karapat-dapat tayong hindi na magsalita pa. Isinara nito ang bibig. Namutla si Marcos, parang nakikita niyang gumuho ang lahat ng kinabukasan niya. Inilapag ang baso, kinuha ang keycard, inilagay ang telepono, at lumakad palabas. Sumunod si Diana. Walang salita. Huminga ang silid ng matagal bago muling gumalaw. Maingat na inilapag ni Richard ang kutsilyo. Pasensya na at nasaksihan niyo iyon. Ipagpatuloy niyo ang gabi. Lumakad siya sa gitna ng mga tao, walang humarang. Dumaan sa tiyampag, kristal, at mga mukha na mag-uusap tungkol dito sa loob ng maraming taon. Nadaanan niya si Grace. Huminto sandali. Ano man ang susunod, bulong niya. Ikaw ang pinakatapat na tao sa silid ngayong gabi. Nagningning ang mga mata ni Grace. Kayo rin, sir. Sa labas, malamig at malinis ang hangin. Gumagalaw ang lungsod, ilaw, trapiko, karaniwang ingay ng mundong walang alam sa nangyari sa loob. Nakatayo siya sa tuktok ng mga hagdan. Bukas ang navy suit jacket, walang kotse, walang plano lampas sa susunod na hininga. Hindi siya wasak. Hindi siya basag. Hindi sa paraang kinatakutan niya 1 oras ang nakalipas. Mas magaan siya kaysa sa matagal na panahon.